At dahil hindi pa nga ako nakaka-order ng pang makeover sa CR, dito na muna tayo ulit sa kusina. Dahil ba hindi naman pwedeng puro DIY lang tayo. At kailangan pa nga rin natin maging nanay at asawa. Pero syempre bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. O akala nyo wala na namang mini vlog no? Na-late lang talaga yan siya sa pag-upload. Dahil meron nga kami ulit pinuntahan. Pero kahit umalis yan siya, nakapag-edit naman. Kaya nga ito, meron tayong mini vlog. And ayan na nga, syempre ano pa bang gagawin sa kusina? Di maghugas ng mga sandamakmak na hugasin na yan. Alam ko, matagal ko na nga hindi yan napapakita sa inyo. Kaya nga ayan, sige sinama ko lahat sa video. Walang cut-cut yan be, naka-speed lang. May mga nagsasabi kasi na araw-arawin ko na nga daw yung pag-upload dahil sinisipag din daw sila kapag ka napapanood nila yung vlog ko. At sorry na kung ganito yung mini vlog ko ngayon. Kahit gabi na sabay-sabay na lang tayo maghugas ng plato. Anyway, sobrang natuwa din talaga ako sa in-upload ko kahapon dahil marami nga ang nagandahan. Sa kinalabasan doon nga sa pagdi-DIY ko sa likod ng TV. Kaya naman lalo yan siyang sinisipag or ginaganahang mag-DIY sa bahay. Dahil sobrang dami na talagang kailangang ayusin dito. Lahat ng mga comments nyo nababasa ko, pati yung mga suggestions. And salamat sa inyo dahil nagkakaroon talaga ako ng idea. Pero yung pinakagusto ko talagang gawin ngayon yung CR namin. Pero nahihirapan pa rin talaga akong mag-decide kung ano nga yung ipapalit ko. Limited lang din kasi talaga yung budget kaya nga alam nyo na for the DIY na naman to. Kaya kung meron kayo ulit na maisasuggest, syempre maraming salamat na agad. Ang routine ko talaga ngayon kapag alas 5 na saka ako nag-aasikaso dito sa bahay. Dahil sa umaga nag-aasikaso nga ako ng mga bata tapos kapag nakapasok naman na sila sa school, saka lang din talaga ako nakakapagtrabaho. Kaya ito, sa hapon na lang din ako nakakapaglinis at asikaso nga dito sa kusina. Basta alas 5 na ba yan, kikilos na ako niyan. Kagaya na lang nito, nakapaghugas na nga ako ng mga hugasin kaya naman susundan ko na agad yan ang pagsasaing. Sa maliit na nga lang din ako na rice cooker nagsasaing dahil sinusubukan nga namin maglaylo sa pagkain dahil alam nyo naman saka lang yan sila makakaisip kapag ka meron ng nararamdaman. Isa pa, hindi naman tayo pabata patanda nga kaya kailangan alagaan na yung kalusugan. Hindi na nga rin ako gumagamit ng scoop sa pagsasaing at tinatansya ko na nga lang yan basta kasya dito sa rice cooker. And kagaya pa din naman ng dati kahit nga malamig yung panahon ngayon, naglalagay pa rin ako ng suka sa sinaing. Para nga hindi masayang yung sinaing kahit nga hindi siya makain kaagad. And ayan, halos lahat nga ng kurtina dito sa bahay napalitan ko na nga. Bukod dito sa may bintana, kaya nga ayan papalitan ko na. Grabe, simula nga kinabit ko yung mga pang Christmas na kurtina na yan. Siguro may mga 3 months na at hindi talaga yan sila napalitan kaya grabe na rin talaga yung alikabok at dumi. Sakto naman na maglalaba rin kami kinabukasan kaya malalabhan na yan sila agad. And after ko nga makapagpalit ng kurtina na mahinga lang dyan ako ng konti. Tapos naghugas na rin ako ng katawan. And syempre ano pa bang gagawin? Di ang magluto nga ng hapunan. And for today's ulam, magluluto nga lang ako ng sinigang na mamoy. Requested nga yan ng bunso ko at ng Papa J. Kaya ayan, sige ibigay ang hiling. Bali bumili lang ako ng 3 hiwa na liempo tapos hiniwa ko lang din yan sa maliliit. Tapos sa pressure cooker ko na nga lang din yan lulutuin dahil masarap talaga sa sinigang. Yung halos magkahiwalay-hiwalay na nga yung karne. Anyway, sa nagtatanong pala ng link nitong pressure cooker ko, wala nga akong maibibigay sa inyo dahil padala yan sa akin ng isang follower. Yung mga padala kasi sa akin ng follower, hindi ko talaga yan hinahanapan ng links. Hindi naman sa nagdadamot ako pero natatakot lang din kasi talaga ako na baka nga iba yung dumating sa inyo. At dahil 30 minutes ko nga itong pakukuluan, nilagyan ko nga lang yan ng kalahating tubig. Tapos sasamahan ko na nga rin yan ng mga lahok para habang kumukulo, nagkakalasa na siya. O diba parang kanina lang naghugas ako ng mga hugasin. Tapos ayan, may mga hugasin na naman dyan sa lababo. Sa panahon ngayon, hugasin na lang talaga yung madaling ipunin. Pero kahit magreklamo, wala din naman tayong choice at hugasan pa rin natin yan. O siya, ayan, naghiwa nga lang ako nitong puting sibuyas. Tapos naglagay din ako ng kamatis. At nilagyan ko na rin yan ng asin para nga kahit papano lumasa na siya. And ayan, sisimulan ko na nga yung pakuluin. Dapat nga ang Papa J yung magluluto niyan pero nakakahiya naman dahil galing pa siya ng trabaho. Pero pechay at okra nga lang yung mailalagay ko na gulay dahil yan nga lang yung available sa grocery. At syempre, hindi na para maglagay ng maraming gulay dyan dahil hindi naman kami kumakain ng mga gulay. Halos pili lang talaga yung kinakain namin lalo na nga yung mga bata kaya okay na yan. Bali habang nagpapakulo nga ako, ginayat ko na rin yan para nga mamaya ilalagay na lang. Tapos 5 piraso nga lang yung naisip ko na ilagay na okra dahil ang Papa J lang din naman ang kumakain yan. Yung iba nilagay ko nga sa ref dahil pwedeng nga rin yung iprito o kaya naman ilaga. Tapos isawsaw sa bagoong. Yummy! Anyways, hindi na nga ako nakapag-video after nyan. Pero pamaya-maya nga lang din dumating na yung mga bossing ko kaya nakakain na rin kami.